Maligayang pagdating sa Ever After Tales, ang tahanan ng mga kwentong pag-ibig na hindi lang basta kinikilig, kundi tumatagos sa puso. Ngayong gabi, tunghayan natin ang isang kwento ng pangako, isang pag-ibig na laging nandyan pero hindi kailanman na ipaglaban, at isang desisyong nagbago ng lahat. Sa loob ng isang restaurant na puno ng alaala, sa pagitan ng truffle pasta at mga gabing puno ng tawa at luha, masusubok ang isang tanong. Paano kung ang taong para sa'yo ay dumating sa maling panahon? Ito ang pangako at ang lihim na twist. Isang kwento ng the right love at the wrong time. Humanda sa isang love story na magpapaalala sa atin na minsan, hindi sapat ang pagmamahal kung wala kang lakas ng loob. Simulan na natin. Nagsimula ang eksena sa loob ng La Luna, kung saan paborito nilang i-order ang signature truffle pasta. Ang halimuyak ng truffles at parmesan ay humalo sa matamis na ingay ng tawanan at mahihinang bulong mula sa iba pang mga kumakain. Kabilang narito ang isang pares na tila hinubog ng tadhana para magkatabi sa isang upuan na malapit sa bintana. Si Marco at si Lian. Ang kanilang mesa ay puno ng pamilyar na kape at ang kanilang hindi pa nauubos na truffle pasta, ang paborito nilang magkasama. Saksi ang bawat sulok ng lugar na to. Sa lahat ng tawa, tiyak nating dalawa. Dito, ang bawat kanto, bawat lamesa, may mga sariling kwento na nakaukit sa aming mga alaala. Ito ang aming laluna, ang aming santuaryo ng pagkakaibigan. O higit pa, ang hindi namin sinasabing kwento. Naalala mo ba yung unang beses nating i-order to? Tanong ni Lian, nakangiti habang itinuturo ang pasta. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malumani na ilaw ng restaurant. Napakakuripot mo nun. Ayaw mong bumili dahil mahal. Sabi mo pa nga, pasta lang yan. Tumawa si Marco. Ang boses niya ay malambing at puno ng pagmamahal na tanging siya lang ang nakakaramdam. Ngunit hindi masabi. Sino ba naman ang mag-aakala na pasta lang yan ang magiging temsong ng pagkakaibigan natin? Ikaw talaga, parang kahapon lang. Flashback. Mga gabing sinusundo niya si Lian. Marco, anong oras ka na naman inabot sa daan? Alam mo namang delikado na. Ani Lian, nag-aalala habang sumasakay sa kotse ni Marco. May tinapos lang sa opisina. Ayoko naglalakad ka mag-isa sa dilim eh. Sige na, dito ka na sa harap. Sagot